Ang sulat ay dumating nung isang Martes. Makapal na sobre, may opisyal na tatak mula sa bangko. Sa loob, isang abiso ng balanse para sa 28 milyong piso. Delinquent ang mortgage. Banta ang foreclosure. Isang problema lang. Hindi ko naman binili ang bahay. Nakopo ako sa kusina, nanginginig ang kamay, binabasa ang maliit na letra. Ang pangalan ko, ang aking SSS number, ang pirma ko na peke, sa loob ng 2 oras. Akala ko mawawala na ang isip ko. Pagkatapos ay tinawagan ko ang numero sa ibaba ng sulat. Isang mabait na boses ang sumagot. Ma'am, nakumpirma namin ang iyong pagkakakilanlan sa pagbili noong Hulyo. Nakalista ka bilang pangunahing may-ari sa deed. Tinanong ko ang address. 3 oras ang layo. Isang mararangyang ari-arian na may swimming pool, marmol na countertop, at 4 na garahe para sa sasakyan. At alam ko kung sino ang may kagagawan nito. Ang kapatid kong babae ay laging walang ingat. Laging nanghiram ngang magay na hindi sa kanya. Ang damit ko, ang sasakyan ko, ang credit card ko. Minsan para mag-book nagabakasyon para sa boyfriend niya, iniwan niya ako sa ere. Pero ito ay ibang antas. Ito ay pandaraya. Ito ay federal na kaso. Nagay na ko ng police report sa parehong araw. Tiningnan ako ang pulis at tinanong, gusto mo bang magsampa ang kaso? Sumiklap ang dibdib ko, hindi sa galit, kundi sa bigat ng pagkakanulo na napakalalim. Nararamdaman mo ito sa baga kapag humihinga ka. Tahimik kong sinabi ang o. Sa wakas. O. At pagkatapos ay naghintay ako. Hindi ako sumiga. Hindi nagpadala ng babala. Hindi man lang nagpahiwatig. Naghintay ako. Hanggang Linggo. Hapagkainan ng pamilya. Lahat nasa mesa. Ang kapatid ko ay nakniningning sa kanyang designer na damit. Ipinagmamalaki ang swerte niya sa real estate. Nakpalakpakan si nanay. Tumawa si tatay. Kumindat siya sa akin na parang walang nangyari. Hindi ako ngumiti. Inabot ko sa lupngang bag ko. Kinuha ang sobre at inislide ito sa mesa. Nakakatawa. Sabi ko, binili mo ang pangarap mong bahay gamit ang bangungot ko. Binuksan niya ito. Nakita ang police stamp. Ang manga kaso, ang mugshot na nakabinbin pa, namutla ang mukha niya, bumagsak ang tinidor, katahimikan, hindi mo magagawa, bulong niya. Yumilig ako sa likod upuan, kalmado pa rin, ginawa mo na. Binabalik ko lang ang pabor. Tumayo siya ng mabilis, tumili ang upuan, nanlaki ang nga mata, nanginginig ang boses. Sisiraan mo ang buhay ko, hindi ako kumurap. Hindi. Ginawa mo na iyon nung pirmahan mo ang pangalan ko at ilagay ang mansyon sa credit score ko. Inabot ni nanay ang papeles na parang maayos, niya ito na parang nabuhos na ala. Sa halip na first degree identity theft at estafa, bulong niya. Pamilya tayo. Tumawa ako. Mahina at matalim. Ang pamilya ay hindi nang huhiram ngang 28 milyong piso habang ang kapatid niya ay nagbabayad ng utang sa pag-aral at nagmamaneho ng 12 taong gulang na sasakyan. Ang tatay ko, tahimik buwang hapunan, sa wakas ay nagsalita. Hindi mo kailangang isali ang pulis, tumingin ako sa kanya. Alam mo, umiwas siyang tingin. Ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sa anumang bagay. Alam nila. Pinabayaan nila siya. Pinabayaan nilang ako ang magbuhat ng kapabayaan ng kanilang golden girl muli. Pinag ko ang folder ko. Maayos na isinilit ang papeles pabalik sa bag at tiningnan ang buong mesa. Akala niyo lahat ako ay masyadong tahimik. Masyadong nakatuon. Masyadong boring para mapansin. Nakalimutan niyo na ako ang nagche-check ng manumero. Inabot ng kapatid ko na parang maayos nito. Babayaran ko. Nangangako ako. Umiling ako. Saan? Sa iyong pekeng trabaho sa real estate? Ang influencer career na itinayo mo sa mga kasinungalingan.
parang nagyalawang silid. Ang hangin ay makapal sa isang dekada ang makasinungalingan na sa wakas ay nailabas ko. Gusto kong maniwala. Sabi ko ng tahimik, na ang pamilyang ito ay poprotekta sa akin. Lumalabas ako lang ang pirma na kailangan nila kapag walang ibang nagtitiwala sa kanila. Habang umaalis ako, bumaksak ang kapatid ko sa upuan. Umiiyak para sa mga kamera na wala naman. Pero hindi ako tumigil, hindi lumingon, hindi tumingin pabalik. Nang gabing iyon, tumawag ang detective. Na-serve na namin siya. Nahaharap siya sa felony fraud at mabilis na pinoprosesong dea ang kaso. Hindi siya makakaalis dito ng ganun-ganun. Hindi ako ngumiti, hindi nakmayabang, dahil ang ilang tagumpay ay hindi masarap. Kinakailangan sila, mabigat, pangwakas, at ito ay simula pa lamang ng kanyang pahuhukom. Naliak ang mugshot noong Huwebes. Mukha siyang guwang. Walang filter, walang false lashes, isang mukha na hubad sa entitlement, nakatingin sa realidad na hindi niya akalain na aabot sa kanya. Kumalat ito ng mabilis. Ibinahagi sa mga lokal na grupo, ipinadala sa mga circle ng real estate, na-retweet na may mga salitang tulad ng fraud, con-artist na gumamit ng pangalan ng kapatid niya, iniwan siyang agency sa loob ng ilang oras. Nawala ang mga sponsorship, napuno ang inbox ko nga mensahe, may ilan mula sa mga mutual, iba mula sa mga estranghero. Dati siyang kumikilos na parang nasa itaas ng lahat. Lagi naming iniisip kung paano niya kayang bayaran ang lugar na iyon. Karapat dapat siya sa bawat segundo nito. Pero ang isa na tumatak sa isip ay mula sa isang dating guro namin. Ikaw ang laging tahimik. Siya ang malakas na bituin. Pero tingnan mo kung sino ang nagtatayo ng totoong bagay sa lahat ng oras. At ngayon ang tunay? Ako ang naglilinis. Nga maga? Labi na bahay na hindi ko binili, hindi binisita, at hindi ninanais dahil ang bangko ay hindi basta alis. Hindi sila nagmamalasakit sa drama na pamilya. Nagmamalasakit sila sa pera. At ang mortgage na iyon ay legal na nakatali sa akin. Kaya nakipakita ako sa isang abogado, matalas na suit, mas matalas na isip. Sinulyapan niya ang police report at sinabi, magfa-file kami para sa damages, civil fraud, at magsusupoy na kami sa bawat sentimo na ginastos niya sa pangalan mo. Mabuti dahil may mga resibo ako. Literal na mga resibo. Ang marmol na countertop, ang down payment, ang 600,000 na refrigerator na kumikinang sa kanyang Instagram Reels. Lahat iyon sa akin? Nang walang pahintulot ko. Noong weekend na iyon, tumawa siya mula sa block number, umiyak na mamakaawa. Kukunin nila ang bahay. Hindi tutulungan ni nanay. Pakiusap. Sabihin mo lang sa kanila na pumaya ka. Tahimik akong sandali, pagkatapos ay nagtanong ng isang bagay. Nung pirmahan mo ang pangalan ko, iniisip mo ba ako? Natigilan siya, walang sinabi. Binaba ko ang telepono dahil hindi ko kailangang maging komportable siya ngayong dumating na ang kanyang makahihinatnan. Pinili niya ito at ako. Pinili ko ang kalayaan. Ang eviction notice ay inilagay sa harap ng kanyang pinto sa sumunod na linggo. Bulong-bulungan ang makapitbahay, may isa pang ngang nag-video. Siya ay sumisigaw sa mga opisyal, sinisigaw na misunderstanding lang ito lahat. Pero hindi natinag ang bangko. May ebidensya sila, isang signed police report, at ang pangalan ko na notarized ng walang akin. Binigyan siya ng 72 oras para umalis. Ginamit niya ang 71 para magtantrum at ang huling oras para mawala. Tumawag si nanay nung gabi bago. Mababa at pagod ang boss ko. Lisya-lisyan nay. Natatakot siya. Anak, hindi mo ba mahanap sa puso mo na patawarin siya? Isinara ko ang laptop. Mali ang anak na hinihingan mo ngang awa. Huminga siya ng malalim. Hindi mo alam kung ano ang mawalan ngang lahat. At narito na naman. Ang inaasahan na isakripisyo ko ang sarili ko para mapanatili ang ilusyon nila. Hindi.
Nanay, sabi ko, alam ko ng lubos kung ano iyon dahil 10 taon na akong nawawalan ng mga pirasong sarili ko para mapanatiling comfortable kayo. Katahimikan. Pagkatapos, hindi namin pinalaki na ganito kakalamig. Ngumiti ako ng mapait. Hindi. Pinalaki niyo ako na maging maginhawa. Click. Kinabukasan ng umaga. Nagmaneho ako palipas sa bahay. Hindi dahil sa awa, hindi dahil sa paghihiganti, kundi para sa pagsasara. Ang veranda ay puno ng mga kahon. Pekeng designer bag. Framed prints ng pekeng affirmations. Isang basag na salamin. At sa gitna ng lahat, siya. Walang makeup, walang filter na anggulo. Isang babae na naktayong kanyang kastilyo sa pangalan ng iba at pinanut itong lumubok sa putik. Nakita niya ang sasakyan ko. Tumakbo patungo rito. Tumutulo ang luha. Gusot ang maskara mula sa kaunting pagsisikap niyang hawakan. Pakiusap? Sabihin mo lang sa kanila na hindi ko sinasadya. Binuksan ko ang bintana ng sapat lang. Sinadya mo ito sa bawat pagkakataon na pirmahan mo ang pangalan ko. Sa bawat pagkakataon na ngumiti ka para sa kamera. Alam mong itinayo ito sa pagkakakilanlan ko. Umiyak siya ng mas malakas. Pero hindi ako natinag. Hindi bumaba ang loob ko. Hindi ko kailangan na mapunta ka sa kulungan. Sabi ko, kailangan ko lang na mabuhay ka nang wala ako. Pagkatapos ay isinara ko ang bintana at nagmaneho palayo. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi nanginginig ang makamay ko. Hindi sumasakit ang dibdib ko at ang boses ko. Ito ay sa akin muli. Noong Lunes, nagsimulang dumating ang mga tawag. Hindi mula sa kanya, kundi mula sa kanila. Tita Marie, Tito Dennis, maging si Lola na dating tinawag akong tahimik na kabiguan. Kapatid mo siya. Mas makapal ang dugo. Natuto na siyang leksyon. Talaga bang gusto mong mapunta siya sa kulungan? Hindi nila tinanong kung ano ang ginawa niya. Tinanong nila kung bakit hindi ko ito tinakpan ng mas mabuti. Parang ako ang mansa. Hindi ang pekeng dokumento, hindi ang 6 na figura na pandaraya, hindi ang dekadengang katahimikan habang sinisira, niya ang matulay gamit ang pangalan ko. Sinabi ko ang parehong bagay sa bawat isa sa kanila. Hindi ko sinira ang buhay niya. Tumanggi lang akong patuloy na pondohan ito. At ang totoo, hindi sila galit sa krimen. Galit sila na may isang tao na sa wakas ay binuksan ang kurtina. Ang golden daughter, ang kaakit-akit na kapatid, ang isa na gusto nilang lahat. Hindi siya ginto. Siya ay kumikinang na bulok. Noong linggong iyon, lumabas ang mukha ko sa isang blog. Isinulat ng isang influencer friend niya ang isang post ng awa. Kapag ang pamilya ay nakanulo sa pamilya, paano sinisira ng inggit ang maga buhay? Ginamit nila ang aking LinkedIn photo. Walang pangalan, sapat lang ang magabakas para gawin akong kontrabida. Nasunog ang comment section hanggang may isang mula sa kolehiyo na nagbuhos ng katotohanan. Sa totoo, ang kapatid niya ang naknakaw ng kanyang pagkakakilanlan para bumili ng mansyon. Ang bank statements at police reports ay nagsasabi ng kabaligtaran, katahimikan, pagkatapos ay binura. Halos nakakatawa kung gaano kabilis nagbago ang mga tao kapag ang kasinungalingan ay hindi na nakikinabang sa kanila. Samantala, lumalapit ang petsaang korte. Tumawag ang abogado ko. Sinusubukan nilang mag-alok ng plea. Restitution. Probation. Humilig ako sa upuan, tinitingnan ang skyline na itinayo ko. Bawat ladrilyo ay binayaran ng buo. Bawat gabi na hindi ko ibinahagi. Bawat pangarap na hindi ko hiningi, napaniwalaan ng iba. Mabuti, sabi ko. Hindi ko naman gustong makulong siya. Gusto ko lang siyang wala sa buhay ko. Hindi ako hinahabol ang sakit. Hinahabol ko ang kapayapaan. At ang kapayapaan ay nangangahulugan ng pagbitaw. Hindi dahil sa awa, kundi dahil ang ilang tao
ay hindi karapat-dapat sa permanenteng espasyo sa kwento mo at tapos na akong isulat siya rito. Ang courtroom ay malamig. Hindi lang ang aircon, kundi ang mood. Ang katahimikan bago sabihin nang malakas ang isang bagay na hindi na mayos. Pumasok siya na nakasuot ng big. Buhok na nakatali, walang maskara, walang pekeng designer label, hubat na desperasyon, at biglang pakaunawa na ang charm ay hindi gumagana sa korte. Binasa ang judge ang mga kaso, felony identity theft, mortgage fraud, forgery. Ang pangalan ko ay umalingaw-ngaw sa mapader na parang sugat na nabuksan nang tanungin kung paano siya nag-plead. Tiningnan niya ako na parang ako ang dapat magligtas sa kanya muli. Guilty, pero hindi ko sinasadyang saktan ang sinuman. Halos matawa ako, pero hindi. Iniabot ng prosekutor ang paper trail. Ma-email, aplikasyon, digital signatures, surveillance footage ng kanyang pagpirmangang dokumento sa ilalim ng pangalan ko. Nagsimulang umiyak siya. Totoong luha o inihanda. Sino ang nakakalam? Tumigil ang judge. Tinanong kung gusto kong magsalita. Victim impact. Tumayo ako hindi pangase pakihigensi, kundi pangase rekowa. Hindi ito aksidente. Hindi ito misunderstanding. Ito ay desisyon na ginawa ng paulit-ulit. Gamitin ako ng hindi nagtatanong, patahimikin ako sa guilt, at itayo ang buhay sa butong credit ko. Sinubukan ng abogado niya na tumutol. Pinawi ito ng judge. Nagpatuloy ako. Hindi lang niya ninakaw ang pangalan ko. Ninakaw niya ang gataon ng tiwala. At nang harapin ko siya, nagmamakaawa siya ngang awa. Hindi dahil nagsisisi siya, kundi dahil nahuli siya. Hindi siya ang biktima. Siya ang arkitektong kanyang sariling pagbagsak. Tumanggo ang judge. Napospone ang sentencing. Pero ang pinsala ay nagawa na. At sa pagkakataong ito, hindi sa akin. Habang lumalabas ako, naghihintay ang mga reporter. Pero hindi ako tumihil. Hindi nakbigay ng drama. Dahil ang katotohanan, ito ay hindi iskandalo. Ito ay pakputol. At sa wakas, ay malaya na ako sa lubid na ginamit niya para hilahin ang sarili niya pataas habang hinila ako pababa. 2 linggo ang lumipas. Walang tawag, walang text, katahimikan lang. Ang uri na dati nilang ginagamit bilang sandata. Ngayon ay bumalik sa kanila. Pero iba na ang katahimikan ngayon. Hindi ito sumasakit. Naghihilom ito. Naglakad ako sa apartment ko nang nakayapak. Bumubuhos ang araw. Ang kapayapaan ay parang mainit na kahoy sa ilalim ngang magapa at kape na walang krisis. Pagkatapos ay dumating ang sulat kamay mula kay nanay. Sa loob ay isang nakatuping larawan. Ako at ang kapatid ko nung 10 taong gulang. Matching na damit, 4 na ngiti, at sa ibaba ay isang note. Pinalaki ko ang 2 anak. Ang isa ay nakamali lang ng higit pa. Pakiusap, pumunta ka sa hapakainan ng pamilya sa linggo. Mag-usap tayo tulad ngang dati. Nung ako ang nagpopondo sa lahat sa likod ng eksena habang tinatawag na makasarili sa publiko. Nung tumutulong ako ay nangangahulugan ng manahimik at buksan ang wallet. Inilagay ko ang larawan sa mesa. Tinitigan ito ng matagal. Pagkatapos ay ibinagsak ito sa shredder dahil hindi na ako ang batang iyon. Andiyang tahimik, andiyang taga-ayos, andiyang disposable na anak. Mamaya sa araw na iyon, tumawag ang isang pinsan. Nagpaplano sila ngang malaking apology. Hapunan, mga speech, kahit regalo. Regalo? Sabi ko, binigyan na nila akong pinakamaganda. Distansya. Tumawa siya ng nerbiyos. Talaga bang hindi ka pupunta? Hindi, sabi ko. Hindi sila gustong mag-apologize. Gusto nilang i-reset ng walang pananagutan. Ano ang sasabihin ko sa kanila? Sabihin mo sa kanila na umulat
ako at hindi nila ito maring ma-access. Noong linggong iyon, habang sila ay nagbubuhos ng alak at nagre-rehearse ng hollow na IMG, apology sa isang bahay na minsan ay tinulungan kung hindi ma-foreclose. Ako ay nanonood ng isang dula na napapaligiran ng mga estranghero na tumatawa ng walang inggit at umiyak ng walang kahihiyan. Mga taong hindi nangangailangan sa akin na lumiit para makasya sa kanilang spotlight. Nung gabing iyon ay natulog ako na bukas ang nga bintana. Walang bazing na guilt, walang shame storms, hangin at hininga, at isang piraso na tunok na parang sa wakas ay pinili ko ang sarili ko. Nangyari ito noong isang Martes. Ordinaryong langit, walang drama, isang sandali na sa wakas ay napagtanto ko na hindi sila magbabago. Hindi dahil hindi nila kaya, kundi dahil ayaw nila. Isang huling email mula sa abogado ng patit ko. Sumang-ayon siyang magbayad ng restitution. Kung pipirmahan mo ang forgiveness statement, pagpapatawad na parang isang pirma, ay maaring burahin ang mga gabing hindi ako makatulog. Ang mga araw na tinitingnan ko ang credit score ko na parang pulso. Ang nga job offer na nawala habang nalibing ako sa utang niya. Isinara ko ang email. Hindi man lang nag-reply. Sa halip, binuksan ko ang ibang dokumento. Ang title deed ng aking bagong tahanan. Bayat na ng buo sa pangalan ko. Pirmahan ngang kamay na hindi na nanginginig. Nung gabing iyon ay nag-host ako maliit na hapunan para sa mga taong pinili ko. Walang dugo, walang multo. Nagtos kami sa kandila, tumawa ng walang bulong. At nang may nagtatanong, sinusubukan pa ba nilang makipag-ugnayan? Sabi ko, siguro. Pero tumihil na akong mag-check. Tumango sila dahil ang paghilomay hindi nanggangailangan NG audience. Nanggangailangan ito NG espasyo. Pagkatapos nga hapunan, lumabas ako. Walang headline, walang courtroom, mga bituin lang. Tahimik na saksi sa isang babae na sa wakas ay tumigil ng dumugo para sa mga taong tinawag itong pag-ibig. Tumingala ako at bumulong, nakaligtas ako sa inyo. At pagkatapos ay lumaki ako sa inyo. Walang palakpakan, tunok lang ang isang pinto sa loob ko na nagsara ng tuluyan at iyon ang bagay na hindi nila naintindihan. Hindi ako naghahanap ng pahihiganti. Gusto ko ang kapayapaan. At ngayon ay mayroon na ako. Hindi ako ang OTM niya. Hindi ang scapegoat niya. Hindi ang tahimik na tagapagkaloob nila. Ako si Elena Reyes at naglalakat ako ng matayog sa sarili kong pangalan, sarili kong tahanan, at walang natitirang kailangang hingan ng tawad.